Ibang klase ang naging laro ng Australia at China, maraming naganap na pangyayari at unahin na natin ang wrestling match sa pagitan ni Xavier Cooks at ng dalawang Chinese player na muntikan na nga na magkaroon ng development pero buti na lang at hindi mainitin ang ulo ng mga ibang Australian players kahit na ang China pa ang nakikita natin na palaging nauuna sa pang-aasar laban sa team ng Australia. Isa ito sa kanilang taktika. Hindi maiwasan na bumawi ni Xavier Cooks sa huling parte ng fourth quarter. Sila ang lamang nakuha niya ang rebound. Merong foul ang China pero binigyan rin ni Xavier Cooks ng simpleng patama sa ulo ang Chinese player at tumama sa likod ng ulo yung kamay ni Xavier Cooks na nireview naman ng mga referees at ang ibinigay na tawag ay isang technical foul. Dalawang free throws para kay Xavier Cooks sa unang foul ng Chinese player. Ngayon mintis ang una, pasok ang ikalawa at sa China naman 2 free throws plus ball possession para sa technical foul. Pasok ang dalawang free throws ng China at muntikan pa nilang maipasok ang kanilang huling tira na siya naman sanang naging dahilan para sila ay manalo sa game na ito pero hindi ngayon nangyari. Kaya naman mintis ang libreng tira ng China at tuluyan na ngang naubos ang oras sa fourth quarter. Champion ang team ng Australia sa FIBA Asia Cup 2025. Nakita natin na beatable talaga ang NBL players ng Australian Boomers at kung nakabalik na nga si Kai tapos meron pa tayong QMB at AG Edo kasabay ni Kiki at Dwight Ramos ay baka tayo pa ang makapagbigay ng unang talo ng Australia dito sa FIBA Asia. Sayang yung chance ng China kung pumasok ang kanilang huling tira sa fourth quarter kasabay ng pagkaubos ng oras ay sila sana ang champion ngayong 2025 FIBA Asia Cup. Nagawa naman ng Iran na talunin ang team ng New Zealand at ang Iran ang nakakuha ng bronze medal. Pinapaiyak lang ng gilas ang team ng China sa kanilang magkakasunod na laro pero China pa ang muntikan na maging kampiyon ngayong 2025 FIBA Asia Cup. Indikasyon na kaya nga ng gilas na abutin ang nagawa ng China kapag healthy at kumpleto ang ating lineup o mga players. May chance tayo sa Pebrero next year na subukan na talunin ang team ng Australia at New Zealand pero bago ang larong ito kailangan na talunin muna natin ng 2 beses na magkasunod ang team ng Guam sa Nobyembre na posibleng makapagbigay na kaagad ng advantage sa gilas para makapasok tayo sa next round. Cross match laban sa ibang teams. Kailangan na may panalo nga rin ng gilas ang laro nila laban sa team ng Guam para hindi tayo ang maging huling team sa Group A sa standings dahil ang huling team sa standings ng qualifier sa bawat grupo pagkatapos ng group stage ay ang unang team na malalaglag. Mula sa 4 na teams sa bawat grupo, 3 na lamang ang uusad sa cross match. 7th place ang nakuha ng gilas sa FIBA Asia Cup pero kung titignan natin ay kayang-kaya ng gilas ang team ng Chinese Taipei maging ang team ng South Korea. Di hamak na mas magandang laro ang ipinakita ng gilas laban sa team ng Australia at New Zealand at ang Chinese Taipei nilampaso lang ng New Zealand. Mag-iiba ang takbo ng laro ng gilas kapag meron na tayong QMB at Kai Sotto na naglalaro. Mas titindi pa ang ating depensa at opensa sa loob ng paint. Maging ang stats natin sa rebound ay tataas nga rin. Ito ang magiging impact ni Kai at QMB sa gilas. May shooting pa sa 3 si Kai Sotto. Isa ito sa kanyang kalakasan na kapag pinabayaan ng depensa ng kalaban ay pumapasok rin ang 3 ni Kai. Nakita natin ang tip-off pictures ng Koshigaya Alphas. Kai Sotto kasali sa lineup, gumagawa na ng mga drills at may mahigit sa 1 buwan o halos 2 buwan pa na natitira bago ang first game ng Koshigaya Alphas sa October. Hindi naman minamadali ng Koshigaya Alphas si Kai at nasa tama silang proseso. Basic drills muna ng basketball, pinapainit ang katawan ni Kai bago ang mas advanced na ensayo. Pero gaya nga ng nasabi natin, late 2025 ang nakikita natin na pwedeng makapaglaro na si Kai, kung hindi naman kaya ay sa 2026 na base sa galaw niya at ng Koshigaya Alphas sa kanilang ensayo. Ibang klase talaga ang team ng Australia. 15 points ang pinakamalaking lamang ng China sa gold medal match nila pero Australian nagawang makahabol at sila pa nga ang nanalo. Nakita naman natin na beatable nga o posibleng matalo ang team ng Australian Boomers dito sa FIBA Asia level. Hindi man ang China ang nakagawa nito, sa ngayon ay posible na baka ang gilas ang unang makatalo sa Australian Boomers sa Pebrero next year ng FIBA World Cup qualifiers.